Kasi meron po talagang nadagdagan na po talaga natin daw yung ating mga medical schools. Nasa third reading na po daw yan sa Kongreso. And what are the chances of it talaga na may implement po? Kasi nakakabahala, no? Dati, dapat ideally, parang 1:1,000. Pero parang ngayon, 3:10,000 lang ang mga doktor daw natin dito po sa ating bansa. So obviously po, ang laki ng kakulangan. And what are we going to do about it po? Tama po yan. Yung pong batas na ipinasa namin noong 2020, ito po yung Doktor para sa Bayan. Ano po niya na Medical Scholarship and Return Service. Dahil po napakadami po nating mga estudyante na matatalino at hindi kayang mag-aral ng medisina. At meron namang sitwasyon natin sa ating bansa na napakadaming mga munisipalidad na walang doktor. Kulang po ang doktor. So dahil po dito, nagpasa po kami ng isang batas, itong ang Doktor para sa Bayan, para mabigyan natin ng scholarship yung mga matatalinong bata na mag-aral ng medisina, and at the same time, pag sila ay nakatapos, sila ay magtatrabaho sa iba't ibang munisipyo, lalo na yung mga areas na wala tayong mga doktor. So ito po yung Doktor para sa Bayan. But as a background, sa ngayon po, we have about 78 universities offering itong programa sa medisina. 25 po nito ay kabilang po sila sa mga what we call state universities and colleges, at yung dalawa naman sa mga local universities and colleges, and the rest ay galing po sa mga private universities and colleges sa buong bansa. So ang total po nito ay 78 ang mga colleges of medicine in different public and private universities in the whole country. At ito po nga ito ay distributed in the different regions. But tama po kayo, kulang pa po rin colleges of medicine sa buong bansa. Kaya kailangan yung batas na naipasa na namin ay kailangan po ma-implement na po ito. Kaya po rito sa Benguet, approve na po yung College of Medicine ng Benguet State University, at ito po ay nag-prepare na sila para mag-offer probably next school year. Masisimulan na po na nila itong operation ng College of Medicine. Ganon din po sa Don Mariano Memorial State University, dyan po sa Agoo, La Union. Magtatayo na rin po tayo doon na pasa yung batas. We expect that in the next 1 or 2 years, mulan na po nila kanilang College of Medicine. So Mark, ito po sabi nyo nga na hopefully po, makakahabol ba ho ito before Congress ends po sa June, na para po talaga mapalawig na po ang inyong mungkahin na madagdagan po itong mga medical schools, schools of medicines, School of Medicine, para po to address itong shortage po lalo na sa mga far-flung areas? Dito po sa Kongreso, natapos na namin po ito, and we expect na ang Senado sana ma-address nila kagad ito, ma-approve nila sa Senado itong mga proposed bills na magtatayo ng iba't iba pang mga colleges of medicine in different parts of the country. So makakahabol naman po kaya? Are you kasi urgent na ba? Opo. Ito pong actually next week na lang po ito. Ito po yung problema. Pero hopefully pagbalik po namin sa Kongreso after the election, matapos po nila kasi mga local bills naman po ito. So we expect na mabilis ang magiging action po na Senado sa mga bills na ito. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.